Ang bidyong ito ay tungkol kung bakit kailangan mo magnegosyo kahit OFW ka. Kailangan mo magnegosyo. Na-realize ko ito kasi naging sitwasyon namin last nung dumating yung aming bunso. Medyo nagkaroon kami ng shortness ng funds. Pero, nangyari kasi, realization ko noon, kahit anong trabaho mo, kahit anong habol mo sa sweldo, kahit anong tumaas pa position mo, kahit gaano katagal pa, kahit gaano ka hardworking, yung sweldo mo ay ganun lang. Maaring taasan nila ng kaunti kada taon or taasan nila ng ganun, pero hanggang doon na lang yun, hindi na yung lalaki, hindi mo na siya kontrolado. Kukontrolado yung cash flow ng sweldo mo. Yung nangyari, na-realize ko, nung lumabas siya, medyo yung pagkatatay ko, nasubukan yung pagiging head of the family, nasubukan siya nung dumating yung aming bunso. So, hawa naman ng Diyos na lusutan namin yung mga pagsubok na overcome namin yung mga pagsubok na yun. But through that realization, hindi siya sufficient yung sweldo mo kahit nasaan ka pang bansa, sa Pilipinas man o nasa abroad, kailangan mong gumawa ng sarili mong cash flow. So meron ako napanood na tao, actually pinapalo ko siya palagi. Siya yung nagbigay ng inspirasyon din sa akin kung bakit kailangan mo magnegosyo. The same time, siya din yung halos ibigay niya na lahat ng libreng tips. Binabali niya yung mga traditional expert na ganito kailangan mo, ganyan ang kailangan mo. Pero nung napanood kong tao na to, hindi ako nag-hesitant at actually hindi talaga ako bookworm, hindi ako nagbabasa ng libro. Pero nung napanood kong tao na to, at the same time, na-inspire ako sa kanya. At nung sinabi niya may book siya, napabili ako ng book niya. No hesitation, agad-agad bumili ako ng book niya. So, napakalaking influence ng tao na to sa akin. At hanggang sa ngayon, matagal ko na siyang pinalo, pero yung pag-start ng business, recently ko lang na-start. So, ito yung mga dahilan kung bakit kailangan mong magnegosyo. Limitado ang kita. Pag nagbi-business, pagka nagtatrabaho ka, limitado lang ang kita mo. Monthly o every quincenas, every 15, yun at yun lang yung kita mo. Kahit mag-overtime ka pa, hindi nalalaki yan. Hanggang ganun lang yan. Number 2, kung lumaki naman yung sweldo mo, lumalaki din yung gastusin mo. So ganun pa rin. Hindi pa rin laging may kakulangan. Laging kulang yung sweldo mo. Laging kulang. Ito yung masakit na katotohanan sa mga tao. Hindi lang siguro ito pang Pilipino, pang OFW, or pang Ito yung masakit na katotohanan sa atin. Yung mga tao na may kakayanan mag-business, yung mga taong may kakayanan magnegosyo, ito yung pinipili nila. Ayaw nila magnegosyo ng 3 to 5 years or 3 to 10 years para ma-establish ang negosyo, para maging strong to. Pero okay lang sa kanila magtrabaho ng 40 years being an employee. Yan yung isang sumangpal din sa akin na kailangan kong magnegosyo. Kasi yun nga, okay lang sa yung magtrabaho ng 40 years pero magnegosyo 3 to 5 years na or 10 years established ka na, ayaw mo. Nainitan ako. Biglang nainitan. Dami ko sinabi. Actually, itong produkto na to, patunay na negosyante na ako. Kasi ito yung nabenta ko dun sa isang platform na nagbukas ako ng tindahan. So, good luck sa atin. Naniniwalaan ko. At naniniwala talaga ako dito sa salitang to. Delayed gratification. I believe to this is delayed gratification.
So, bakit ba ako nagsasabi ng ganito? Awareness po sa ating mga OFW na yung ating mga sweldo, lagi nating ingatan. Lagi nating, wag din natin kasi alam ko may mga OFW, lahat ng sweldo pinapadala nila sa Pilipinas. Wala nang natitira sa kanila. Pero, sana magtabi rin tayo ng para sa atin, para sa future natin. Hindi ipon. Hindi pong pambuelo natin, pang sarili natin upang makapag-start din tayo ng sarili natin. Naniniwala akong kayang-kaya natin to. Ang kalaban natin talaga being an OFW, ang kalaban natin na matindi yung either kulang yung sweldo mo, or kung sagana ka naman sa sahod, wala ka naman problema sa sweldo. Yung nagiging kampante ka na kasi malaki yung sweldo mo. Yung tipong, okay, may investment naman akong ganun, okay. Pero, okay, parang yung work mo ba, parang ginawa mo na siyang sandalan. So, it's either nandun ka sa baba or nandun ka sa taas. Pero, okay lang sa'yo na empleyado ka lang. So, nagiging complacent ka dun sa mga nangyayari. So, yan yung mga kalaban natin na dapat, yung mga wrong attitude ba? Yung mga hindi dapat natin ina-attitude. So, samahan nyo ako na i-address natin yung mga maling kaugalian natin, maling pamamaraan natin. Samahan nyo ako, at kung meron kayong suggestion, i-drop by sa comment section below. Kalas!